kanyang kalagayan. Maraming pagsubok ang nararanasan, ngunit ang bayan ng Diyos di pinabayaan. Isang malaking taba, hawak sa kamay nito. Ito'y panahon ng labanan, katotohanan ay binago. Ang hindi sumunod, dadanak ang dugo. Apat na mga ngabayo sa pangitain ni Juan. Ito ang iglesia sa kanyang kalagayan. Maraming pagsubok ang nararanasan, ngunit ang bayan ng Diyos di pinabayaan. Isang timbangan, hawak sa kamay ito. Kamalian at pagkagutom sa salita ng Diyos. Salit-saling sabi ng tao, kanilang sino. Apat na mga ngabayo sa pangitain ni Juan. Ito ang iglesia sa kanyang kalagayan. Maraming pagsubok ang nararanasan, ngunit ang bayan ng Diyos ipinabayaan. Ang pang-apat na kabayong maputla at ang nakasakay dito, ang pangalan niya'y kamatayan, ang hadis ay sumusunod. Isang taong nagbabansag, kapantay daw niya ang Diyos. Marami ang nangamatay, ang hindi sumunod. Apat na mga ngabayo sa pangitain ni Juan. Ito ang iglesia sa kanyang kalagayan. Maraming pagsubok ang nararanasan, ngunit ang bayan ng Diyos di pinabayaan. Ngunit ang bayan ng Diyos di pinabayaan. Papalad tayo mga kapatid sa
mga oras na ito sapagkat nandito po ang ating speaker na siya po ang magdadala ng tinapay ng buhay sa mga oras na ito. Siya po'y sinugo ng Panginoon upang magbahagi, mga kapatid, ng tinapay ng buhay sa mga oras na ito. Ang atin pong speaker ay isa pong ebanghelista at siya po ay isang apologist. Siya po ay nag-graduate po siya sa PIAS. Na ang ibig sabihin ay Philippines International Institute for Advanced Study. Siya po, mga kapatid, ay single, available. At siya po ay seminarista na balak, mga kapatid, na ituloy niya yung magiging pari. Sana. Siya po ay CFD. Kung tawagin natin ay Catholic Faith Defender. So, ang kanya pong mga binabangga noong araw, mga kapatid, ay mga Adventist, mga Sabadista, yung mga binabangga niya noong araw. No? Hindi lang Sabadista, mga born again. Basta pagka ano nagustuhan niyang banggain, binabangga niya. Siya po siyang debater ng Katoliko. Siya po ay ngayon po, mga kapatid, siya po ay debater na rin natin. Siya yung tagapagtanggol sa atin pong pananampalataya. Kaya kung nakapanood kayo, mga kapatid, sa programa niya ay iba't iba ang kanya pong naka-debate. No po. Noong una ay laban siya, pero ngayon, mga kapatid, kakampi na natin siya. Amen. Siya po ay member ng Hillsview Caloocan. Doon po siya naging member, mga kapatid. Bukas po ay kanyang kaarawan, ika-27 naman, 27 birthday, mga kapatid, pinapabilis natin. July 15, ano po? July 15, bukas. June 15, ano ba naman yun? Nakamali-mali na yung listahan ko rito, mga kapatid. Mahirap na pagka medyo senior na, malabo na tingnan. May programa po siya na ayon sa nasusulat ministry, mga kapatid. Kung inyo siyang mapanood, ay panoorin nyo siya. Mayroon siyang sa YouTube. Ano bro? Ano? May sa YouTube. Mayroon din siya sa FB. Ano po, mga kapatid? Sa kanya pong, suportahan po natin, mga kapatid, yung kanyang ministry. Nagko-combine kami sa ministry niya, kapatid. So, kailan lang kami nagiging kuwan nito, magkasama. Ngayon po ay ibigay ko na ang pagkakataon kay Brother Dinmar Santiago. Siya po ang ating speaker. Brother Dinmar. Praise God. Happy Sabbath po, mga kapatid. So, mga kapatid, pinupuri natin at tinuluwalhati natin ang Panginoon sapagkat malayo man yung ating pinuntahan ay nakarating tayo po dito sa inyong magandang iglesia. No? Ako'y maglalambing sa ating media and technical kasi ayoko makita ho yung aking paggapuhan sa live stream. Baka sakali yung aking presentation na lang. Yan. Kung may HDMI kayo dito. No? So, God is good. All the time. Amen. No? Ayan. So, ngayong umagang ito, mga kapatid,
ay pinasasalamatan natin, una, ang ating elders, ang ating, hindi ko nakuha yung pangalan ng ating pastor, pero marami pong salamat sa pag-imbita po ninyo sa akin, no? At sa pag-welcome nyo po sa akin dito sa inyong malaking iglesia. No? Sa hindi po nakakakilala sa akin, mga kapatid, ako po ay sidekick, aliping sa gigilid ng mga kilala po ninyong mga evangelist, katulad ni Brother Johnson Amican, na member nyo po dito. Actually, dapat dito po ko magpapamember. Oh. Gusto niyo na ba ako lumipat dito? Ni Brother Richard Thompson, yung aking namayapang mentor, si Brother Jerry Sevilla, no? Yung tumalikod nating kapatid na supposedly kasama ko dapat magmamana ng kapitulo bersikulo, si Brother Raymond Cada. Mga kasabayan po natin yan. At syempre, yung aking partner sa mga debate, si Brother Fernando B. Camacho Jr. So ako po ay sidekick lamang at hindi po ko masyadong umi-entra sa mga taong ito. No, kaya po hindi niyo po ako masyadong kilala, no? Kasi po nagnanais po ang inyong pong maliit na lingkod na hindi po ako ang makilala kundi ang ating Panginoon, no? Kasi last year, mga kapatid, yung aking birthday ay natapat ng Sabat. So, nung ako ay nakatayo sa pulpito ng Kaunlaran, Malabon, no? Ay pagbaba ko at saka ko palang sinabing birthday ko, no? Ayan. Dahil nais ko na ang Panginoon na mapuri at maitaas sa ating pagtitipon. No po? So, napakaganda nung ating daloy ngayong umaga ng programa. No? Tayo ay nagbibigay pugay sa ating mga ama, no? Mga tatay sa ating tahanan, no? So sila yung lumalabas ng bahay, lalo na nung pandemic, namamalengke kasi yung ating kanyang asawa ay hindi pwedeng mahawaan ng sakit. Ganyan ho yung aking tatay. No, naalala ko yung aking tatay, sa sobrang sipag, masakit na ho ang tuhod ngayon. No, kaya dalangin ko sa kanya, no, ay mapasama at mapaanib siya dito sa iglesyang ito. No? Kasi ako ay pinanganak na isang Katoliko. Katoliko kandado. Ano ho yun? Sarado kandado, no? Ano sabi nila? Dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. No? Parang ayaw na nilang magbago. Ito na yung kinasanayan namin eh. Mahirap nang iwanan yung kinasanayan. Mga kapatid, sa ating pong pag-uusapan ay yung buhay, karanasan at halimbawa ng pagbabago kay Apostol Pablo kung papaanong gaya ni Pablo, binago ng Diyos ang buhay ko. No? So dito, mga kapatid, napakaganda ng ating verse, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 9, "For I am the least of the apostles, and worthy to be called as apostle." No, not worthy to be called as apostle, because I persecuted the church of God. So para po doon sa mga nakakilala sa akin, paborito ko pong inaatake ang Seventh-day Adventist. Bakit? Nung ako'y Katoliko, wag po kayo magagalit sa akin, baka patayin ako ng mic eh. Nung ako'y Katoliko, ang tingin ko sa Adventist, alam nyo kung ano? Kulto. Yan ho ang tingin ko sa Adventist nung ako'y Katoliko. No? So, nung ako'y Katoliko, sabi ko, itong mga Adventist, nagpapakahudyo, sumusunod sa 10 utos. No? Kaya nung kapag ako'y nakikipagdiskusyon, bakit mo masusundin yung 10 utos, di ka naman maligtas ang 10 utos? No?
Pero mga kapatid, ang mga ito ay nagbago. Nakita nyo naman, nakatayo na ako dito, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. No? So, sino ba to si Apostol Pablo? Gaya ko, mga kapatid, na ipinakilala ng ating partner kanina, si Brother Felix. Nga pala, si Brother Felix, mga kapatid, simula nung akin siyang makilala sa Muntinlupa Central earlier this year, no? Ay lagi na kaming magkasama sa mga invitations. No po? So, akin pong pinopromote yung kanyang ministry, napakaganda ng mga awitin, mga kapatid. No? Ang mga Adventist sadyang mahilig umawit. Totoo po yan. Ako lang po talaga ang hindi. Kasi masisira ang karir ko pagka ako'y kumanta. Maniwala po kayo sa akin, sinabi ko sa mga tagapag-gray nitong nakaraang Sabat, pagka ako kumanta, pati plato ng ating church mababasag. Kaya huwag niyo po akong pakakantahin. Mauubos yung plato natin. No? Yan. So, mga kapatid, sino ba itong si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, no, ay nakilala bilang si Saul of Tarsus. Isa siyang debotong Pariseo at malaki ang kanyang pinag-aralan sa ilalim ni Gamaliel. No? Si Gamaliel, yung pinakamagaling na scholar at teologo ng mga Hudyo sa kanilang panahon. Sa madaling salita, si Apostol Pablo ay dating Pariseo. Ano yung Pariseo? Kalaban ni Kristo, mga kapatid. Mahigpit siya sa pagpapatupad ng batas. Alam nyo, mga kapatid, may naalala ko. May mga churches na ganito. Huwag naman magtampo sa akin yung iba. May mga churches na sobrang higpit. Katulad dun sa amin, hindi na ako magbabanggit kung saan, kung sa probinsya o dito sa city, no? Sa amin, basta sa amin. May mahigpit doon na church. Sa sobrang higpit, nanganak ng 3 church. Oh, praise God, mahigpit sila. Kasi kung hindi mahigpit, hindi dadami ang church. No? Blessing in disguise din. Ano? So, pero, alam nyo mga kapatid, hindi ho maganda yung mahigpit at medyo maluwag. Dapat to, nasa gitna lang. Kasi tandaan natin, no, tayo'y may kalayaan na pumili kung tayo susunod o hindi. No? So, nasa atin yan. Ngayon, pinersecute niya, mga kapatid, sino? Si Esteban at ang iglesia. No? So, he thought he was serving God but destroying the followers of Jesus. Dito, mga kapatid, nakikita natin, pwede pala tayo maging relihiyoso, pero hindi ibig sabihin, tayo'y naglilingkod sa Diyos. May ganon. Huwag naman magalit ulit sa akin yung iba, baka talaga pababain na ako dito. No? Adventist sila by name. No? Sisimba. Kaya nga po, tayo ay SDA. Alam niyo SDA? Sabbath School, Divine Service, AY. Anong nangyayari? SD na lang. Minsan din na nga lang eh. Ano? May kasabihan. Oh. Papunta ka pa lang, ano? Ha? Mali. Papunta ka pa lang, closing prayer na kami ng Sabbath School. No? Sabi dito, we can be sincerely religious and also sincerely wrong. Laodicean spirit ito. Na tayo'y Adventist, nangingini ng Sabat, but
nawawala yung essence ng pagsunod sa kautusan if we do not love what we are doing. Naging tradisyon na lang. Basta ako magsisimba ko tuwing Sabado. Remember what Jesus tells us to do. If you love me, keep my commandments. You have to love first before you obey. You cannot obey without love. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo, sinasawatan niya noon ang mga Pariseo kasi they are obeying God's law radically but not loving yung alin, yung kanilang kapwa. No? So, dito, ano nangyari on the way to Damascus? Alam niyo yung kwento sa Damascus? No? So, nung siya'y papunta, si Pablo sa Damascus upang usigin ang iglesia ng Diyos, no? Nabulag siya. So, on his way to Damascus, Jesus stops him with a blinding light and said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Acts chapter 9, verse 4. No? So dito, mga kapatid, nagtatanong ang Panginoon Jesus, why are you persecuting me? Maraming uri ng persecution, mga kapatid. It's not just the way that we think na yung persecution is yung pang-aaway o paggawa lang ng masama. Persecuting Jesus, mga kapatid, is attacking what? Our brethren. Kaya nga napakaganda nung message sana kanina ni Sister sa mga bata, no? Paano magsasabi ng I love you? Ha? Sa mga kabataan na gaya natin, paano magsabi ng I love you? Sasabi ng I love you. I love you. Oh? Ikaw lang sapat na. Pero may ka-text pa lang iba. Ha? Tagal pa mag-reply niyan, may ka-chat pang iba. May reserba. Ha? Tapos may padrama-drama yan. Na mamamatay ako pag wala ka. Di nga. Kaya ang corny, mga kapatid. Sabi nila, kaya kayo hindi nagkaka-love life, Brother Denmar. Ulit. Nakatatlo na po ko, hindi na po nasundan, tumigil na. Parang yung height ko, tumigil na sa ganun din yung aking love life. Masyado daw akong bitter. Pero totoo po yan, mga kapatid. Paano yung pagsasabi ng I love you? It is more than action than words, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon, anong ginawa niya kay Apostol Pablo dahil mahal niya si Apostol Pablo? No? Sabi dito, he fasted and prayed for 3 days, realizing the weight of his sin. So therefore, Paul always attributes his transformation in God's grace. No? So dito po, mga kapatid, naintindihan natin na no one is too lost to be found by Jesus. Salvation is by grace alone, not by works, even the most hardened sinner. Kahit yung pinakamatigas, kahit yung mamamatay tao, basta datnan ng biyaya ng Diyos, hindi pwedeng tanggihan ang pagbabago at kabutihan ng Diyos. Dahil, mga kapatid, tayong lahat, we are called to be in hellfire for eternal. Ibig sabihin, lahat tayo pa-impyerno. Dahil tayo lahat ay nagkasala, walang taong hindi nagkasala. Pero, salamat sa ating Panginoon, sapagkat siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at iniligtas tayo sa kanyang biyaya at pag-ibig at awa sa atin. Just like us, mga kapatid, na dati akong Katoliko. Wala akong ginawa
para iligtas ako ng Panginoon. Wala akong ginawa para maging karapat. Dapat akong tumayo sa inyong harapan ngayon. No? Bakit? Ang sabi ng talatang ating binasa, no? Ay because I persecuted the church of God. No? Sino ba naman ako? Dati akong head chairman ng National Debating Team ng Roman Catholic. Bababa ako bilang layman dito sa church. Mataas na ang posisyon ko sa Roman Catholic. Bababa pa ako dito. Pagkalipat ko, nasa baba ako, nandun ako sa taas. Lumipat ako. Why? Mga kapatid, aanhin ko ang titulo at posisyon ko sa Roman Catholic kung hindi ko naman kayo makakasama sa langit na bayan. No? Kaya, katulad ni Apostol Pablo, nagbakumbaba ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko sa Kanya, hindi ko alam lahat ng mga bagay. Sabi, ipa-realize mo sa akin, Lord, na hindi ko alam lahat ng mga bagay. Kasi, ang tingin ko sa sarili ko, naiyak tuloy ako. Ang tingin ko sa sarili ko, magaling na ako. At alam ko na lahat. Pero salamat sa Panginoon, dati akong seminarista ng Katoliko, no? Hindi ako karapat-dapat sa totoo lang na may nag-o-offer sa akin na sponsoran ako sa NLAC. Until now, mga kapatid, pinagpipray ko siya. Sabi ko, Lord, hindi po ako karapat-dapat magpastor sa inyo, sa inyong iglesia. Kasi nakakahiya. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon, totoo lang. Kaya malaki ang pasalamat ko sa Panginoon na dati akong napakataas. Nalaman ko, pagka walang Kristo sa ating buhay, hindi tayo masaya. Marami akong title, mga kapatid, sa Roman Catholic, hindi nga lang binasa ni Brother Felix. Baka abutin tayo ng alauna kung babasahin niya. Pero, iniwan ko lahat yun. Bakit? Isa lang ang kailangan natin. Hindi lahat ng yaman sa mundo, hindi lahat ng titulo, hindi lahat ng posisyon. Isa lang kailangan natin, si Jesus. Naaalala ko nung nagtanong si Pastor, yung isang pastor sa atin, si Pastor Mike Intero sa Camarines Norte, sa Daet. Sabi niya, bro, namumblema ako, ano ba ang title ng crusade ko? Sabi ko, may naisip akong kanta. Alam niyo yung kantang, Tanging kay Jesus. Kami mga kabataan, lagi ang sigaw namin sa social media ganito. No? Kanino ka lang? Kay Jesus. Tanging kay Jesus. No? Kaya kung marami mang mga maarting Adventist, pipiliin ko na lang tumanda mag-isa kasama si Kristo. Kontento na ako. Pero kung meron man, praise the Lord, di ba? Hindi. Sabi nila, Brother Denmar, sa dami ng pinuntahan mo na churches, mula 2019, wala ka pa ng pangasawa? Ano ba sa tingin nyo, naghahanap ako ng asawa? Hindi ganun. Alam nyo, may nakita ako po sa Facebook kagabi. Kagabi lang Nagbabrowse ako, nagaganon, habang matutulog ako. Sabi doon sa post, binati niya daw ng Happy Sabbath, asawa niya na. Oh. So mamaya, each and every one of you, babatiin ko ng Happy Sabbath, baka may mag-asawa ko. Ganun pala technique. Pabatiin mo ng Happy Sabbath. Okay. So, mga kapatid, mula sa pagiging kaaway, si Apostol Pablo o dating Saul na taga-usig na iglesia ay naging ambassador para sa ating Panginoon. So, ipinadala
ng ating Panginoon si Ananias upang siya ay bautismuhan. Ito ang kahalagahan ng community service. Na hindi nabanggit ni Brother Felix kanina. Marami sa ating mga convert katulad ni Pablo na hindi ganun ka-solid sa foundation, mga kapatid. Hindi nadadalaw, hindi nabibisita, hindi ho sa nananakot ako. Pero nung ako'y mag-layman sa Paite, sa Laguna, sa pagawaan ng mga rebulto, sa Paite, Laguna, alam niyo yun? May 3 kabataan doon na hindi na dinadalaw ng church for almost 10 years. Alam niyo nangyari sa kabataan? 2 bisexual, isa ng transgender. Magkakapatid. Kita po ninyo, pag hindi tayo nagdadalaw, pag hindi tayo nagba-Bible study, visitation, and nurturing, mga kapatid, we are just adding numbers. We are goal-driven. Magparami ng members, but at the end of the day, it's just a number na may pagmamalaki. Mas magalak tayo, sabi nga nung pastor na aking pinaglaymanan sa Paite, Laguna, si Pastor Ryan Corpus. Bro, liban lamang, kahit isang kaluluwa lang ang mapabautismuhan sa loob ng 3 buwang nandito ka, walang problema. Bakit? Basta puspos ng Espiritu Santo. Sana ganun din. Yun ang community service. Regular nating dalawin ang ating mga kapatid. Baka kasi may nanlalamig na dyan. Tanong, kakilala nyo ba yung mga katabi nyo? Kakilala ninyo? May mga nakaupo dyan sa sulok na isolated ang feeling. Kailangan po natin ng community service. Ang community service ay hindi lang sa labas, kundi maging sa loob ng ating iglesia. We are the family of God, dapat walang maiiwan. No? So, pagkatapos punta ni Ananias, ipinangaral na ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Hesukristo. Acts chapter 9, verse 20. So God chose Paul to be vessels to preach to Gentiles, kings, and Israelites. And henceforth, Paul often calls himself the least of the apostles and the servant of Christ. Ephesians chapter 3, verse 8. So from being a sinner and persecutor, mga kapatid, si Apostol Pablo ngayon ay nangangaral na ng Ebanghelyo ng Panginoon. Katulad po ng inyo pong malita lingkod, nung ako po ay nabautismuhan, agad-agad po ako, ano po ang unang church na pinangaralan natin at tumayo sa pulpito? Yan po ay yung Wawa Batangas SDA Church. No? Yan po ang kauna-unahang church na aking natayuan bilang speaker. No? Kaya sabi nga nila, Brother Denmar, kung ikaw si Pablo, may sulat ka din ba sa mga taga-anguno? Malamang. Ano gusto niyo sulat? Sulat pandoktor o sulat manok? So, God can use our worst mistake for His greatest mission. So, true transformation is seen as a changed life and a humble spirit. So, ginagamit ng ating Panginoon yung ating kahinaan upang tayo'y, para sa Kanyang misyon. Isipin ninyo, mga kapatid. Pansinin niyo yung aking visual. PWD ako.
Nystagmus yan. Wala yung iris, yung protection sa liwanag. No? Nystagmus, uncontrollable yan, mga kapatid, yung mata ko. Pero nakakakita ako maliwanag. Meron akong astigmatism na mataas. No? Pero, kung saan na tayo napunta. Luzon, Visayas, Mindanao. Praise God. No? Ginagamit tayo ng Panginoon. Alam niyo ba, bago ako punta dito kagabi, kwento ko lang po sa inyo, pinanalangin ko talaga sa Panginoon na gusto kong tumuloy dito. Bakit? Kasi mga kapatid, I am feeling dizzy. No? Parang nahihilo ko, masakit yung ulo ko. Actually, katulad kanina, nakayukyuk lang ako sa upuan. Kasi hanggang ngayon, yung migraine ko talaga. Ano yon? Side effect yon, mga kapatid, nung aking visual impairment simula nung ako ay inborn. At alam niyo po ba, ang inyo po malitalingkod, kung pumayag akong ipagalaw tong mata ko, wala ako dito. Bakit? Kung kinumpleto ako ng Diyos, mga kapatid, may ipagyayabang na ako katulad nila. Hindi ko na hahanapin ang Diyos sa buhay ko. Pero binigyan ako ng Panginoon nito, hindi ko sinisi ang Panginoon, kundi tinanaw ko na malaking pasalamat ko sa Kanya. Bakit? Hindi niya ako binulag, kundi may paningin pa rin ako, hindi nga lang perpekto. No? Para hindi ako magmataas. No? So, ang tunay na pagbabago, ayon sa ating pinag-aaralan, ay hindi sa pisikal lamang. Yung sinasabi nilang, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Bakit? Pag walang Kristo sa ating buhay at hindi ang Kristo naghahari sa ating buhay, hindi ho mangyayari at magiging posible lahat ng ating plano sa buhay na ito. So, kung tayo matututo magpakumbaba, ang susi, mga kapatid, kahit ako, dati akong call center agent, yung pagiging full layman, yung pagiging layman sa lahat ng panahon ay aking ginampanan. Wala akong work. But how do I live? By the grace of God, hindi niya ako pinababayaan. Kita po ninyo, pagka ang Panginoon ang kasama natin sa ating buhay at umaasa lang tayo sa Kanya at tayo'y natututong magpakumbaba, lahat ng bagay ibibigay sa atin ng Panginoon. No? Kaya, isa lang ang hinihiling ko sa Panginoon, lahat na binigay niya sa akin, asawa na lang ang kulang. Okay, so, ano ang mission natin, mga kapatid? Katulad ni Apostol Pablo, no, sabi niya sa Philippians chapter 3, verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Tuloy natin basa, sabi dito, no? Sabi dito, siya ay ikinakahiya niya ang kanyang accomplishments in the sake of Christ. No? And si Paul ay naging faithful until the end of his life. No? So our past doesn't define us, but Christ does. So the Christian life is a journey of many encounters and mistakes and mission-focused living, mga kapatid. So kahit sino ka pa, baliwala yan sa Panginoon. Hindi niya tinitignan yan. Alam niyo mga kapatid, marami sa church natin makasalanan. We do not judge them. May mga homosexuals, may mga
gumagawa ng kasalanan, no? Maraming mga paglabag sa kabanalan ng Sabat, etc., no? Pero kahit na tayo'y makasalanan, nevertheless, bulag, pipi at bingi mahalaga sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Panginoon. Hindi tinignan ni Kristo kung dating mamamatay tao si Pablo. Hindi tinignan ng Panginoon kung si Brother Denmar ay dating taga-usig ng Adventist Church. Tinignan niya ako dahil natuto tayong magpakumbaba at malaman nating isa lang ang dapat mataas, mapuri at maluwalhati. Yan ay ang Diyos sa ating buhay. No? So, ano po ang panawagan sa atin ng ating pinag-uusapan? Are you called to serve? Nararamdaman mo ba, kapatid, na katulad ko, tinawag tayo na maglingkod sa Panginoon? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Acts chapter 9 verse 6, Lord, what do you want me to do? So sa ating pagtatapos, tanong natin sa sarili natin ito, Lord, ano ba yung gusto mong gawin sa buhay ko? Napakaraming nangangaral na si Jesus ay Diyos, tagapagligtas at Panginoon, pero walang nangangaral na si Kristo maging hari sa ating buhay. Kaya naman ngayon, mga kapatid, anyayahan natin ang ating Panginoon, sakupin niya ang ating puso't isipan, at hayaan natin yung kalooban niya ang masunod sa ating buhay. Sapagkat, mga kapatid, ito po ang aking sinunod. Kaya po ako nandito sa inyong harapan, sapagkat sinunod ko ang kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban ko. Kaya malaki ang pagtanaw ko ng pasasalamat, pagpupuri at pagluwalhati sa Panginoon dahil hindi lamang tayo, kundi maging ako, binago niya nung ako'y tinawag niya maging ganap na Seventh-day Adventist noong October 12, 2019, mga kapatid. No? So, sa lahat-lahat, isa lang naman yung dapat nating paniwalaan para maisip natin sa ating buhay na dapat tayo magbago at dapat nating sundin ang Panginoong Kristo. Ang mga kapatid, ang Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Para hindi natin maisip na sa ganang atin ay kaya natin na mamuhay mag-isa ng walang Diyos sa ating buhay. Isipin natin ang mga katagang ito. Pagka alam ninyo, pwede nyong sabayan. No? Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid ko, na nakaupo ngayon, umagang ito, maghanda na tayo dahil sumasampalataya tayo, malapit na tayong umuwi, darating na ang ating Panginoon. At hinihiling ko, no? Dahil ngayon lang ako sa inyong napakagandang iglesia, no? Na pagbaba ko, ay bago tayo umuwi at kumain, magkaroon tayo ng litrato or picture, Kasi baka mamaya hindi ko na makita mamayang hapon yung iba. Mamimiss ko kayo eh. Ganyan ko kayo kamahal. Pero alam nyo, na-appreciate ko yung mga kapatiran natin sa labas
Maraming salamat po mga kapatid. Napakaganda ng inyong church. Pati sa labas, okupado. Ibig sabihin mga kapatid, talagang sinasabuhay ninyo, mga kapatid ko, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So muli po, ang inyong pong malitalingkod, ako po ay magpo-promote, no? Yung ating ministry na ayon sa nasusulat sa Facebook and sa YouTube. Huwag niyo po ipagkakamali, no? Kasi mayroong nasusulat at saka ayon sa kasulatan. Ang sa akin ay ayon sa nasusulat ministry. No? Yan po yung aking Facebook and YouTube, mga kapatid. No? So, yan po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta po sa inyong malitalingkod. At nawa tayo pagpalain lahat ng Panginoon ngayong Sabat na ito. Muli, Happy Sabat and God bless sa ating lahat, mga kapatid na mga taga-Angono. Song check. Song. Narito ang isang manghahasik, maon upang maghasik ang ilan sa mga binhi nangahulog sa daan. Dumating ang mga ibon at kanilang kinain, ang ilan sa mga binhi ay naglaho. Ang iba'y nangahulog sa mga batuhan. Walang sapat na lupa pagkakay tumubo. Pagsikat ng araw ay nangainitan, dahil walang ugat ay nangahuyo. Isang talinghaga ng Panginoon, ang salita niya'y ang mga binhi. Kaharian ng Diyos tulad ng mga hasik, dala niya'y mabuting binhi sa bukirin. Iba'y nangahulog sa mga dawagan, nagsilaki ang mga dawag, iniinis ang trigo. Ang iba'y nangahulog sa mabuting lupa, lumago na kubungan ng sagana. Ang kaaway naghasigdig nang hindi inaasahan ng mga binhi ng kasinungalingan. Pagdating ng pag-aani, ang trigo'y ibubukod, ang panirang damo itatapon sa apoy. Isang talinhaga ng Panginoon, ang salita niya'y ang mga binhi. Kaharian ng Diyos tulad ng mga
Kanya'y mabuting binhi sa bukiri.